Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta naman kayong lahat? So, yan guys, ingat tayo, no? Kasi parang walang tigil yung pag-ulan. Parang halos araw-araw umuulan. Grabe. Lalo na sa Baguio, yung nagla-landslide ngayon. So guys, magtulungan tayo sa abot ng ating makakaya. Na sana wag na no na wag na sanang may dumating pang malakas na ulan, so napaka-powerful ng prayers. Okay? So ayan. By the way guys, saan na ba tayo? Ayan, sa mga interested pala sa ating private reading and sa ating rituals, message lang kayo guys, nasa description box below. So tignan natin kanina ba tong love reading? Kanina ba tong love reading? Meron tayong two of wands. So guys, ito ha, meron kang inaantay. Merong pag-aantay, may parang naiinip. O pwedeng person mo to na nag-aantay sa inyo. Kasi tignan mo oh, ikaw yung mundo niya, so nandun sa point na inaantay ka niya, pero lagi ka rin yung iniisip, no? Sobrang kalmado. Oh, bottom of the deck natin guys is the Tower. Ending. So nagkaroon nga dito guys ng separation. Okay, kakahiwalay nyo lang. Alam nyo guys, baka akala mo hindi ka na mahal ng person mo. Pero ang malinaw kasi pinapakita sa akin dito, 8 of Cups kasi, nandun pa yung pagmamahal niya, pero kailangan ka lang niyan, talikuran. So, I think matindi yung naging pagtatalo, diskusyonan, dumating sa point na mas pinili nyo na lang talagang maghiwalay. So, kung sa tingin mo, hindi ka iniisip ng person mo, pero yan, like ka pa rin niya naiisip, no? And iniisip niya pa rin dito, guys, yung ending na nangyari. Mahal ka pa rin nito, pero siguro pinababayaan ka muna niya or hinahayaan ka muna sa trip mo. Parang feeling niya, ito yung makakabuti para sa inyo or baka kailangan makapag-isip-isip ka muna. Kaya hindi ka muna guys, inaabala din ng person mo, no? Pero, mahal ka pa nito guys. Okay? Siguro, talagang naging vision nyo lang ang laging nag-aaway. Pero mukhang nagbabalikan din naman kayo. Okay? Titignan natin ha. Siguro meron ka na sabing masakit talaga at sobrang naka-apekto sa person mo. Ngayon, dinadamdam niya yan. Tignan pa natin. Tignan natin. Meron Nine of Swords. Grabe, nagkakaroon ng sleepless night itong si person, no? Halos hindi siya makaisip, hindi siya makatulog kakaisip sa inyo. That kasi guys, ending and transformation, release, change, severance. So, gusto niya guys, meron ka din baguhin or meron kang ma-realize. Sa pananahimik niya guys, hindi dahil nananahimik siya, hindi ka na mahal. Ginagawa niya to guys kasi gusto niya na meron ka din ma-realize. Gusto niya na parang meron ka din daw baguhin. Though nandun na tayo sa point na may mali sa kanya, sabihin natin ganyan. Pero guys, ang gusto kasi ng person mo, maging transparent ka doon sa sitwasyon. Okay? Kumbaga, tignan mo pa rin kung ano ba yung imperfection mo doon sa relationship. Okay? Siguro naiisip mo rin naman yan. Tignan natin ha. Meron tayong 8 of Pentacles. So, ayan. Ngayon parang kasi 8 of Pentacles guys eh. Ayan no, nagpo-focus siya sa trabaho niya. Nagpo-focus to sa ibang bagay, nililibang niya yung sarili niya kung wala siyang work. Pero guys, naglilibang to para lang wag kang isipin, no? Kasi nagiging distraction ka sa kanya ngayon. Sobrang nahihirapan yung kalooban niya, down na down. Okay? Parang iniisip niya na hindi lang naman ikaw yung kailangan niyang pagtuunan ng pansin. So, kailangan niyang tulungan yung sarili niya na mag-heal. Pero sobrang hirap na hirap siya guys na hindi kayo nag-uusap. Okay? Binabagabag yung kanyang puso. Nung kayo pa guys, pwede kasing kampante talaga siya. Hindi niya naiisip tong mga problema na to. Pero ito na nga guys, mukhang naiisip niya na nung nagkaroon na ng separation. Tignan pa natin. Meron tayong Page of Swords. New ideas, truth, sharp, thinkings, spirited, willful.
Oh. Siguro ang isa sa mga kinagagalit mo sa kanya, napaka-immature ng person mo. Isa na yung immature, isa na yung parang yung mga desisyon na ginagawa niya sa buhay, guys. Alam mo yun, parang hindi pa akma para sa relasyon niyo. Hindi talaga siya, guys, nakakatulong para sa relasyon niyo. Yun yung pinapakita sa akin. Parang hindi siya marunong mag-isip para sa ano yung makakabuti para sa inyo. Wala siya, guys, emotional intelligence. Pero guys, ito nung nagkaroon ng ending, naiisip ka niya. Okay? Parang kailangan lang pala itong mangyari para meron siyang ma-realize. Titingnan pa natin. Meron tayong, ayun no, Five of Wands. May pagtatalo pa rin, sobrang apektado pa rin yung person mo. Nandun sa point na nahihirapan siya. Sa totoo lang, guys. Hirap na hirap siya na hindi talaga kayo nag-uusap. Pero pinanindigan niya talaga na meron ka din pagkakamali na parang kailangan meron ka din baguhin. And itong relasyon na to, guys, sobrang komplikado na siya. Parang dumating na talaga sa point na napagod na kayo parehas. Pero yun nga, kagaya ng sabi ko, nakakapagod. Ayan no. Three of Swords. Nakakapagod. Siguro kasal kayo kasi merong gusto dito makipag-divorce, gusto nyo makipaghiwalayan. Pero guys, parang ito lang yung naging way lang yon yung paghihiwalay nyo para meron lang kayong ma-realize parehas, no? Para ma-realize mo kung yung halaga niya and ganun din yung person mo. Ngayon kasi guys, ang nare-realize ng person mo, sobrang nangungulila siya ngayon. Sobra siyang nasasaktan ngayon. And naalala niya yung huling galit mo sa kanya, yung mga nasabi mo sa kanya. Ayan. And nakikita ko rin guys, parang masyadong hindi ka nagpapatalo. Pataas yung pride niyo parehas eh. Ayan o. Tignan natin. Meron tayong Two of Pentacles. Financial decision, choice, option, balance, change. Okay? So, ipinapakita sa akin dito, guys, parang isa din sa pinagtalunan nyo pera eh. Collaboration. Like, trabaho, pera, parang hindi kayo nagkasundo. Parang nasagad na to. Like, nando sa point na ano ba talaga yung plano na tong taong to. Tapos nakukuha pa niya guys na maglibang. Like, kasama yung mga friends niya or nagkakaroon ng third party. Pero sa ngayon kasi guys, parang yung third party is duda pa lang yung nakikita ko, no? Pwede nagkaroon na ng mga issue before, micro-cheating, ganon. Pero sa ngayon kasi guys, ang isa sa mga issue rito, yung wala siyang plano. Napo-frustrate ka every time na nakikita mo kung ano yung ginagawa niya. Na wala siyang plano para sa relasyon nyo. So, ikaw naman guys, ayun, nape-pressure mo yung person mo nang hindi ka-aware, no? O baka naman aware ka, pero hindi mo lang guys, pinapahalata. Okay? Ramdam mo naman na talagang ikaw ay may mga pagkukulang. Tignan pa natin. I miss who we used to be. Di ba yan, no? Magkatalikod na kayo. Nagpapataasan lang kayo ng pride dito. Pero sobrang miss na miss nyo na yung isa't isa. Ikaw, hirap ka rin itanggi. Pero yes, namimiss mo to. Si person mo, lalo. Sobrang miss na miss ka niya. Kasi tignan mo naman, nagkakaroon siya ng sleepless night dyan. Naalala niya pa rin yung mga sinabi mo sa kanya. Nagagalit siya pero unti-unti rin guys humuhupa yung galit na yon. Hindi naman siya guys yung talagang magtatagal. Siguro talagang na-trigger nyo lang ang isa't isa. And meron tayong with you, I feel protected and cherish. So kahit na gano'n na parang feeling nyo kalaban ng isa't isa, kahit ang turing nyo sa isa't isa is kalaban, hindi pa rin guys maitanggin, nakakampi nyo pa rin ang isa't isa. Na parang kailangan nyo pa rin ang isa't isa. Yan yung pinapakita sa akin dyan. Okay, nandun pa rin sa point na
kailangan mo pa rin siya, kailangan ka pa rin ng person mo kasi may mga bagay na ikaw lang ang nakakaalam, hindi niya kayang gawin. Siya lang yung, or pwedeng dumedepende ka rin, parang meron siyang kayang gawin na hindi mo rin naman guys kayang gawin. So, perfect nga kasi para kayong puzzle. Okay? Tignan natin. So, ang tingin nyo naman guys sa relasyon nyo is stability talaga. Kumbaga, comfort zone nyo ang isa't isa. Mataas lang talaga yung pride niyo parehas. I know, with you, forever feels real. Ayan. So, si person mo guys, na nakikita ko rito, nakikita ka niya na someone na pagmatagalan na. And totoo yung nararamdaman niya. Pinaramdam niya sa inyo siguro nung una, pero yung tumatagal kasi may nagbago na. Pero ito na nga, ngayon na nawala na ng connection sa inyong dalawa, nare-realize niya na gusto niya mag-reconnect talaga sa inyo ulit, guys. Gusto niya ulit na mabuo to. Nahirapan yung loob niya, so expect mo may reconciliation na mangyayari dito. Marirealize yan ng person mo. Meron tayong in stillness, you reclaim your power. Ayan, dami ng challenge. Isipin mo na lang, guys, ang dami niyo ng pinagdaanan ng person mo para sumuko. Para sumuko lang ng ganun-ganun lang. Tingnan pa natin. Meron tayong let's turn mistake into lesson. So, alam nyo, si person mo, sinasa buhay naman niya, sinasa puso niya naman yung pagkatalo nyo. Nare-realize niya rin na parang wait, ito pala yung ayaw niya. So, kailangan kong ayusin para kahit papano, may mabago. Parang yung frustration mo is gusto niya guys na ma-overcome mo na yan. Feeling niya meron talaga siyang kailangan baguhin sa sarili niya. Yan yung nakikita ko dyan. Marami rin daw talaga siyang kasalanan. And willing naman to si person mo na baguhin. Pero ikaw kasi, feeling mo kasi paulit-ulit lang naman eh. Sinasabi niya lagi yan, nababaguhin niya. Pero paulit-ulit niya lang ginagawa. Yan ay, naayos ko lang to guys, no? Wait lang po. Ayan. So, mas lalo ka lang nahihirapan. Pag pinabalik mo, kasi uulitin niya lang eh. Titingnan natin. Meron tayong let the past go. Ay, nasabi niya, can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our paths hold us back from our future. So, naging kakampi niyo yung isa't isa. Nandun sa point na gusto niya ulit na maayos talaga to. So, gagawa pa rin siya, guys, ng hakbang. Mag-e-effort pa rin siya dito para lang mag-usap kayo. And gusto niya guys, nakalimutan mo na kung ano man yung mga naging kasalanan niya. Naging kasalanan niya sa inyo. Willing naman siya magbago. Pero siguro kasi yung ginagawa mo na lagi ka nagagalit, lagi mong binabalik yung mga nakaraan. Nahihirapan itong person na to guys, napatunayan yung sarili niya. Kung may mga pagkakamali siya before, no? Kasi nga, lagi ngang binabalik at binabalik nga yung mga past issue. So, kung willing talaga kayo guys i-work out to, kalimutan nyo yung mga past issue. Okay, tignan pa natin. Meron tayong attached to my ex. So, di ba? Ex mo na to, pero sobrang attached pa rin talaga siya sa inyo. I know, I'm attached to my ex emotionally, physically, and or spiritually. I need time and space to break this connection. Ayan. Tignan pa natin. Meron tayong this isn't goodbye. I don't want to walk away, but it's what's best for me and us right now. This isn't goodbye. We will be together again. So, pansamantala lang talaga to. Kumbaga, nananahimik lang din talaga si person and binibigyan kanya ng time para makapag-isip. Kasi para sa kanya, guys, kung naghiwalay na kayo, talagang nakapagbitaw na kayo ng salita, maghiwalay na tayo, hindi ka kawalan, ganyan. Kung ano man itong masakit na sinabi nyo. Si person, guys, para sa kanya, hindi pa to tapos, no? Late niya lang nare-realize, parang akala niya, kaya niya nga talagang panindigan, pero late niya nare-realize na hindi niya pala talaga kayang let go ka. Titignan natin nararamdaman niya, ha? Okay, nararamdaman ni person mo sa'yo. May na-hear nga ako, Meron ako naririnig na kanta. Alam mo ba yung Almost Over You ba yun? Yan, na sa channel ko. Siguro ganun yung nararamdaman mo. Para ba kanta yun?
Mhm, over you. Feeling basta. Hindi ko alam yung lyrics, guys. Basta yun, almost over you. Pakinggan nyo na lang. Okay. Bigla lang siya, guys, pumasok sa isip ko. Ngayon, habang nag-read tayo, kasi parang nandun ka na rin talaga na parang halos maubos ka na talaga or talagang malapit ka na. Patapos na, no? Talagang gusto mo nang i-end. Okay. Nararamdaman mo sa person. Nararamdaman ni person sa'yo, sorry. Still listening. I listen to the music you've shared with me. It's helped me to connect with you although we are apart. Oh, maganda siguro boses mo. Baka lagi mo kinakanta yung almost over you na yan. Ayan. Oh, I'm leaving. I'm ready to leave a situation or mindset that has not served me and hindered my growth. So, alam nyo guys, ayan nga. Una siyang umalis. Pwedeng siya yung unang ng-block or pwedeng ikaw yung unang umalis. Then, pinanindigan niya na lang din talaga yung paglayong ginagawa niya. Kasi nga, nadala talaga siya guys ng bugso ng damdamin. Napuno siya doon sa huling pagtatalong nangyari sa inyo. Pero guys, bugso lang ng damdamin yon. Ngayon, sobrang nahihirapan tong si person mo. Ano yung nararamdaman niya? Tingnan natin. Nararamdaman niya sa inyo ngayon. Meron tayong not the right time. I'm overwhelmed with responsibilities. I don't have the time or energy for a relationship. Ayan yung mga sinabi niya sa inyo talaga. Ang taas ng pride niya eh. Ngayon guys, sa nakikita ko, pinaninindigan niya yan. Okay? Kasi siguro talagang masakit yung mga sinabi mo sa kanya din. Okay? Ayan, ghosted. I'm sorry to disappear. I needed to get away and clear my head. Kailangan niya lang daw guys makapag-isip sa ngayon. Tignan pa natin. Meron tayong you're so smart, your intellect really turns me on, you're so smart and really enjoy our conversation. Ayan. So, namimiss niya guys yung pag-uusap niya talaga. Kasabi niya rito eh, matalino ang tingin niya sa inyo. Ikaw yung tipo ng tao na matalino, madiskarte, may alam sa buhay. And namimiss niya guys kung paano kayo mag-usap about life. Sobrang lalim. Nakakapagbigay sa kanya guys ng words of wisdom or nakaka-recover siya kung paano kayo mag-usap. Sobrang positive. Ganun ka nakikita ng person mo. Okay? Meron tayong twin flame. You activated my soul and find my true purpose and destiny in life. You helped me heal in way no one else could. Thank you for finding me again this time around. Diba? Twin flame mo tong taong to. Kaya mahirap i-break tong connection na to, guys. Tignan pa natin. Meron tayong you're my favorite. You're the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you're my person. Okay. Ayan. So baka iba sa inyo, kinikilig-kilig na dyan. Meron tayong wild side. Talagang pinagalit ka ng person mo. And aware siya dito na parang, wait, nagalit ko ata. Siguro siya, nasagad ko siya. And yung bottom of the deck, oh, soon, I'm going to contact you. Diba, kakausapin ka rin ito soon. Itong mga sinabi niya na to guys, dala lang to ng emosyon niya. Oo, pero ngayon guys, sobrang namimiss ka nitong person. Matignan natin ha, ano yung nararamdaman niya sa inyo. Your love has changed my life. Sobrang binago mo daw siya, oh. Kasi nga maayos ka nga makipag-usap. Matalino, sobrang logical. So, yung nararamdaman niya sa inyo, guys. Binago yung pananaw niya. Basta marami. Parang nagising mo yung inner child. And yung spiritual na tong taong to. Nagkaroon siya ng awakening sa inyo. Tingin sa'yo ng person mo. My heart races when I'm with you. Ayun, nape-pressure mo siya, guys. Oo, nape-pressure mo siya kasi sobrang talino mo dito. Nagkakaroon ka siguro, guys, ng hindi ka nakokontento dito. Meron kang gustong gawin niya meron kang gustong gawin niya na parang baguhin niya para hindi ka masaktan. Pero guys, para sa kanya, siya naman yung masasaktan. Siya naman yung mahihirapan. Okay, ano naman ang magiging plano niya dito sa connection na to? Meron tayong let's turn mistake into lesson. Ayun o. Babalik yan guys. Parang ngingiti. Na ano ko na sa channel ko sa isip ko guys.
kumakaway na kangiti. Parang, parang wala nangyari, guys. Ganon. And, nasabihin niya, guys, na parang, ano yun, let's come back. Parang, pwede bang bumalik na tayo ulit sa dati? Tama na tong tampuhan na to. Hindi na tayo bata. Ganon. Alam niyo yon. So, may pakipot effect ako nakikita sa inyo. Papakipot ka rito. Okay, so outcome. Meron tayong your soul shine brighter than the star. Okay. So, guys, may nakikita ko dito, guys, kasalan. Dito ka na sa taong to ikakasal, guys. I am learning to open my heart once more. So, ikaw na yung huling taong parang sinabi niya sa isip niya na ikaw na talaga yung para sa kanya and gusto niya makasama habang buhay. Kasi, sa nakikita ko rito, guys, parehas nga kayong broke. Okay? Nung nagtagpo kayo, parehas kayong maraming problema and ginawa nyo, guys, is nagtulungan talaga kayo para ma-overcome yan. And eto na nga, binuksan niya ulit yung puso niya at ikaw yung nandoon. Ayan. Let's rebuild what we lost. Zodiac sign sa side ni person. Leo, Scorpio, Virgo, Aries, Leo. Sagittarius, Gemini, Taurus, Cancer. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, and Pisces. Last one. Okay, meron tayong Virgo, Aries, Leo, Gemini, Leo, and Taurus energy. So, sa side mo na. So, guys, ingat tayo. Noon, lakas talaga ng ulan. Okay, sa side mo, ano yung nararamdaman mo kay person? Full spread natin, guys, ha. Nararamdaman mo sa person. No one compares. So, ikaw din mismo, nahirapan ka maghanap ng kapalit ng person mo, eh. Wala na talaga siyang katulad. No matter how many people I've met and experienced, there's no one who compares to you. The future. I daydream about our future together, going on adventures and growing old together. I want it all. Diba? Oh, nakikita mo na rin talaga yung future mo sa taong to. So, yun ang pahirapan ng isa't isa. Motherhood. So, may mga single mom, single dad. So, siguro isa yun sa mga nagpapahirap din sa kalooban mo kasi meron ka rin namang ibang responsibilidad or pwedeng person mo tong solo parent, no? Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Virgo, Scorpio, Sagittarius, and Leo. Meron tayong okay, parang naulit lang. Ulitin natin. Taurus, Aries, Gemini, Cancer. Virgo, Scorpio, Cancer, Aries, Gemini, and Aquarius. Aquarius, Libra, Pisces, Capricorn, Gemini, and Taurus energy. Okay? So, in the near future, para matapos na tong, tampuhan yung dalawa, in the near future. O, diba? Queen of Pentacles, namimiss ka talaga nitong person mo. Three of Swords. So, parehas kayo nahirapan dito. Ikaw naisip mo dito yung security mo. Kasi kahit pa paano, guys, nakakatulong naman siguro sa inyo to. Meron tayong, siya naman kay sobrang, ikaw medyo nag-overthink lang, no? Pero mas mananayin sa person mo, guys. Talagang hindi ito makatulong. Ending, pain, defeat, failure, betrayal, ruin. Parang sobrang mo daw siyang sinaktan, guys. Grabe to. Message ni person sa'yo. Meron tayong I left you before you could leave me. Diba, una siyang umalis. Kasi nararamdaman niyang gustong-gusto mo na siyang hiwalayan talaga. Meron tayong I'm so attracted to you. Diba? Hindi niya may kaila. Attracted pa rin siya sa inyo. Meron tayong so many things remind me of you. So guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.